makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan, kalwalatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan, kalwalatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Ikaw lamang, walang iba. Ikaw lamang, walang iba. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, hapon, umaga, kung saan man sa panig ng mundo kayo naririt na kasama namin online ngayon sa hapon ito para sa ating midweek encounter with God. Samahan niyo po ako sa pagbulay-bulay sa salita ng ating Panginoon sa Colossus chapter 1 verses 15 to 20. Ito po ang sinasabi. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya.
Siya ang una sa lahat at ang buong sinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inalay sa krus. Tayo pong lahat ay manalangin. Patuloy ka naming pinupuri at itinataas sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na buhay, sa kalakasan, at sa oras na iyong binigay sa amin upang kami ay magsama-sama online, upang kami ay magpanalalanginan sa bawat isa, magbulay-bulay ng iyong salita. Hinihiling po, Panginoon, na kayo ang patuloy na magpala sa bawat isang mga anak mo na kasama namin online. Luksan niyo po ang aming mga puso't isipan upang tanggapin namin ang lahat ng mga biyayang nais mong iparating sa amin sa gabing ito. Gayun po, Panginoon, hinihiling namin na kayo ang siyang luminis sa mga puso namin, na sa mga pagkakasala o pagkakamali na aming nagawa kanina, kahapon at sa mga lumipas pang mga araw, Panginoon. Ikaw po ang aming itinataas sa hapon na ito. Ikaw po ang aming pinapupurihan at itinataas sa hapon na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa hapon na ito ay binasa ko po sa Colossus chapter 1 verses 15 to 20 at pinabagatan ko po itong wala nang hihigit pa. Merong mga simbahan na nagsasabi sila ay mga Christian. Pero sa kanila, si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. They believe that Jesus Christ as the Son of God. God made Him Lord and Savior. He is the only mediator of man to God. Jesus Christ is holy and a very special man but not God. Ang iba naman, divine ang pagtingin kay Jesus but not fully God. Like they written or mention Jesus as small g na God. Kung doktrina tungkol kay Kristo ang pag-uusapan, tumpak ang tinuturo ng isang kinasanayang simbahan tungkol kay Kristo, na siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaso nga lang, dahil sa matagal ng tradisyong di maalis-alis lalo na dito sa Pilipinas, lumalabas na si Jesus is not supreme dahil sa devotion or veneration kina Maria at kung sino-sino mga santo at santa. At kahit naman din tayong mga evangelical Christians or specifically tayong mga Methodista, doctrinally we confess that Jesus is God, fully God. Pero sa worship natin, sa commitment natin, sa devotion natin sa Kanya, para bang He is not the supreme. At lalo na kung ang pag-uusapan ay ang araw-araw na buhay, lumalabas na higit na mahalaga sa atin ang sarili natin, ang pamilya natin, ang trabaho, internet, TV, basketball, pag-aaral, pamamasyal, pakikipagrelasyon, negosyo, pangarap sa buhay, libangan, entertainment, pera, karir, reputasyon, at maging ang ministry natin sa church. Lumalabas na mayroon pang higit kay Kristo. Gayong alam nating walang anuman, walang sinuman ang higit pa sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. That everything He might be preeminent, or upang sa lahat ng bagay ay maging siya ang maging dakila.
Katulad ng ganitong issue, ang gustong talakhayin ni Pablo sa sulat niya sa mga taga-Colosas. Meron kasing mga tagapagturo na nakaka-impluwensya sa kanila na nagsasabing kailangan nila ng ilang pang mga religious rituals o ang mga spiritual na relationship with angelic beings o kung ano-ano pang mystical traditions para maging lubos ang kanilang Christian life. Kung ganoon, ayon kay Pablo, lumalabas na si Jesus ay hindi dakila sa lahat, na si Jesus ay hindi sapat para sa kanila, na may kulang pa. Kaya dito sa Colossians chapter 1 verse 15 to 20, katatapos lang ng pagbati, pasasalamat at panalangin ni Pablo para sa mga taga-Colosas, diretso agad inisa-isa ang mga katangian ni Kristo para ano? Para ipakitang wala nang hihigit pa sa kadakilaan ni Kristo. This is the goal of the entire passage. Para maging pinakadakila siya sa lahat, pangunahin, preeminent, first place, so that in everything He might have the supremacy. Halugugin mo ang lahat ng sulok ng mundo hanggang sa masira ang ulo mo, wala kang makikitang higit pa kay Kristo. So this passage is about the supremacy of Christ in all things. Sakop ng kadakilaan ni Kristo ay lahat ng bagay. All creations, all things, in everything, all the fullness of God. Lahat sa mundo. Sa buong kalawakan, sa lahat ng nilikha, sa lahat ng bahagi ng buhay natin, si Jesus ang pinakadakila sa lahat. Wala nang higit pa sa Kanya, sabi nga ni Abraham Kuyper, walang kapiraso man lang sa bahagi ng mundo at ng buong kalawakan na hindi masasabi ni Kristo na akin ito. If you are not yet Christian, bulag ka pa. Hindi mo pa nakikita ang kadakilaan ni Kristo. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. I pray na habang nakikinig ka ngayon, makita nating siya ang Panginoon ng lahat na magkaroon ng liwanag sa puso natin para makita natin for the first time ang kadakilaan ni Kristo. Ayon din sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6, the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. At kung ikaw ay Christian na, nakita mo na iyan. Ang prayer ko, patuloy kang tumingin diyan at namnamin mo ang katotohanan iyan. Tulad nga ng sabi ni John Piper, that you will see and savor the supremacy of Christ in all things. At tulad sabi ni Pablo, that when we behold the glorious supremacy of Jesus, we are being transferred into the same image from one degree of glory to another. My goal this afternoon is to present every one of you mature in Christ. Mangyayari lang iyon if we will proclaim Him to you. At yan ang pagbubulay-bulayan natin ngayon. At yan ang ginawa ni Pablo sa passage na to. Let us see the savor, the supremacy of Christ in all things. First, the supremacy of Christ as God. Ang kapangyarihan ni Kristo bilang Diyos. Wala nang higit pa kay Kristo dahil siya mismo ay Diyos. Sabi sa verse 15, He is the image of the invisible God. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. Di nakikita ang Diyos, pero kay Kristo
makikita natin siya. Si Kristo ang nagpakilala sa atin kung sino ang Diyos. Kung sino siya, iyon din ang Diyos. Dahil siya ay Diyos, sasabihin ng iba na siya ay tao lang nilikha sa larawan ng Diyos. Oo, siya ay larawan ng Diyos, pero hindi nilikha sa larawan ng Diyos pagkat siya mismo ay Diyos. Perfectly God, fully God. Sa verse 19, for in Him all the fullness of God was pleased to dwell. Sapagkat minabuti ng Diyos ang pagka-Diyos niya ay manahan kay Kristo. Sinabi niya, fullness, 100%. Hindi 50%, hindi 90%. Sa simula't simula pa'y Diyos na si Kristo, hindi pagkatapos ng kanyang bautismo o ng kanyang resurrection. From eternity past, He is good at mananatili siyang Diyos magpakailaman. Kung si Kristo ay Diyos, makikilala natin kung sino ang Diyos kung kilalanin natin si Kristo. Sabi niya kay Philip, whoever has seen me has seen the Father. Sa John chapter 14 verse 9. Makapangyarihan ng Diyos, pinatigil ni Jesus ang bagyo. Lumakad siya sa tubig, ginawang alak ang tubig, pinalakad ang pilay, nakakita ang bulag, nakarinig ang bingi, gumaling ang may ketong, nabuhay ang patay sa isang salita lang niya. Maawain, mahabagin at mapagmahal ang Diyos. Tinanggap ni Jesus ang mga makasalanan. Pinatawad niya ang mga kaaway niya. Tinawag niya ang mga takasunod niya at mga apostol ang mga mabababa sa lipunan at di prominente. Iniyakan niya ang kamatayan ng isang kaibigan. Nalungkot siya sa katigasan ng puso ng kanyang bayan. Inabot niya pati ang mga outcasts at mga Gentiles. Lahat-lahat sa Diyos ay na kay Kristo. He is the sabi sa Hebrew chapter 1 verse 3, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Behold, and sa Colossians chapter 3 verse 10, behold Him, and you will be transformed in the image of Jesus, your Creator. Pangalawa, the supremacy of Christ over creation. Ang pananaig ng kapangyarihan ni Kristo kaysa sa paglikha. Wala nang higit kay Kristo dahil siya ang pinakadakila sa lahat ng nilikha. Pero hindi kasali si Jesus sa nilikha. He is above creation. He is uncreated. He is creator. Sa verse 15, sinabi doon, the firstborn of all creation. At sasalin sa magandang balita Biblia, panganay na anak. Hindi ibig sabihin nito na siya ang unang ipinanganak o unang nilikha. Pag-aralan natin ang pagkakagamit ng salitang ito sa Old Testament. At sa lahat ng pagkakataon, makikita niyong di ito tumutukoy sa first in time, kundi first in rank or importance. Tulad ng sinasabi sa Psalms chapter 89 verse 27, I will make him the firstborn, the highest of the kings of the earth. Kaya ang salin sa New Living Translation ng verse 15 ay supreme. Sa salita ng Diyos translation, siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Siya ang pinakamataas, pinakadakila, pinakamakapangyarihan, wala nang higit sa Kanya in all creations. Paano nasabi iyan ni Pablo? Sa verse 16, Colossus chapter 1, for by Him all things
were created. Siya ang creator. He is God the Creator. God the Father, God the Father, and God the Son, and God the Holy Spirit, working together in creation. Lahat ng nasa langit at nasa mundo, lahat ng nasa langit at nasa mundo, ang nakikita pa rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Lahat nilikha ni Kristo. Bakit mo pahalagahan ang pera o trabaho, o asawa, o music, o basketball nang higit kay Kristo kung lahat ng nilikha ni Kristo? Kung wala si Kristo, wala ang lahat sa ng bagay. All things were created through Him and for Him. Lahat ng bagay, lahat ng tao, lahat ng nilikha, lahat sa buhay natin ay para sa Kanya. Para sa kapurihan niya, para sa katanyagan niya, para mas makilala pa siya, para sa karangalan niya, para sambahin siya ng lahat. Sa verse 17, and He is before all things. Wala pa ang lahat, narito na si Kristo. Bago pa kay Adan, narito na si Kristo. He is pre-existent one. Hindi siya nagsimula nang ipagbuntis siya ni Maria. Siya mismo ay nauna kay Maria at lumikha kay Maria. Huwag nating ibigay ang honor at devotion sa isang bagay o isang taong nilikha ng Diyos, kundi sa Diyos na lumikha ng lahat, walang iba kundi si Kristo. And Him all things together. O sa Hebrews, sabi niya, He upholds the universe by the word of His power. Ang lahat ng planeta sa solar system natin, ang lahat ng stars, ang lahat ng galaxies ay nananatili sa kinalalagyan nila dahil sa kamay ni Kristo. Ang lahat ng molecules sa buong mundo, ang lahat ng body cells at body organs ay nagpa-function pa at maayos pa dahil kay Kristo. At kung sasabihin ni Kristo na stop lahat ng heavenly bodies, lahat ng bagay at tao sa mundo, we will cease to exist. Hindi ba't nararapat lang na ang buhay natin, ang lahat-lahat sa buhay natin ay para sa Kanya? Number 3, the supremacy of Christ over the church. Ang pananaig ng kapangyarihan ni Kristo sa simbahan. Wala nang hihigit pa kay Kristo dahil siya ang pinakadakila sa buong iglesia. Oo, marami mga pastors ang mas nagiging prominente sa church. Mas pinakikinggan ang music ng mga sikat na Christian artists. Mas pinag-uusapan ang latest methods sa church growth. Natatabunan na si Kristo. Dapat sa church natin, sa lahat ng churches sa buong mundo, walang hihigit kay Kristo. Sabi sa verse 18, and He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. Si Kristo ang ulo ng iglesia ng Kanyang katawan. Siya ang pinagmulan nito, ang unang nabuhay sa mga patay, para maging pinakadakila siya sa lahat. He is the head of the body of the church. Siya ang ulo, tayong Kanyang iglesia ang katawan. Siya ang pinakamataas, siya ang namamahala, siya ang nagahari, siya ang nasusunod. Jesus is the head of our church, not just of Castillos Methodist Church, but of the Church Universal.
He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He is the beginning. Siya ang pinagmulan natin. Kung hindi dahil sa kay Kristo, wala tayo. Kung hindi dahil sa Kanya, wala tayong buhay. Kung hindi dahil sa Kanya, katapusan na nating lahat. He is the firstborn from the dead. Hindi ibig sabihin siya ang unang nabuhay mula sa mga patay. Dahil nauna sa Kanya si Lazarus. Pero siya ang pangunahin sa lahat ng buhay sa mga patay. Bagamat di na siya tumanas ng kamatayan. Ginarantiyan niyang muli tayong mabubuhay dahil siya ay muling nabuhay. He is victorious over sin and death and Satan. He is our victory. Para maging pinakadakila sa lahat, the supremacy of Christ, not just over the church, but in everything. Siya ba ang dakila sa buhay natin? Siya ba ang dahilan bakit tayo naririto ngayon? Siya ba ang dahilan bakit tayo naglilingkod sa ministry? Siya ba ang dahilan bakit ikinukwento natin sa iba ang gospel? Siya ba ang dahilan bakit tayo nabubuhay? Lastly, the supremacy of Christ in our salvation, ang pananaig ng kapangyarihan ni Kristo sa ating kaligtasan. Dahil wala nang higit kay Jesus, marapat lang na siya ang ating tagapagligtas. Sa verse 20, sabi ni Pablo, and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. At sa pamamagitan ni Kristo, ipagkasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Ang totoo nga, wala nang ibang makapagligtas sa atin maliban kay Jesus. Sabi nga ni Warren Wiersbe, because Jesus Christ is God, He is able to do what no mere man could ever do. Reconcile lost sinners to a holy God. Ang Kristo natin, ang Kristo dito sa sinasabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas, ang tunay na makapagliligtas. Through Jesus to reconcile to God all things, nagre-rebelde tayo sa Diyos. Si Kristo lang ang daan para tayo makipagkasundo sa Diyos. Hindi lang tayo kundi lahat ng nilikhan sa langit at sa mundo. Hindi naman ibig sabihin lahat ay maliligtas, kundi lahat ng plano ng Diyos. Ang iligtas tayo, tayong mga na kay Kristo at ang parusahan ang mga hiwalay kay Kristo ay matutupad dahil kay Kristo. Dahil sa Kanyang ginawa, making peace by the blood of His cross. Ganon din sa verse 14, at sa pamamagitan ng Kanyang anak, tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Nagrebelde tayo sa Diyos, pero pinatawad tayo, tinubos tayo. Dahil kay Kristo, wala nang ibang paraan maliban sa Kanya at sa Kanyang dugo. Jesus is the law keeper on our behalf. Araw-araw tayong lumalabag sa batas ng Diyos. Di natin kayang tubusin ng sarili nating sikap, pero tinubos ng buhay ni Jesus. The precious blood of Jesus, ganyang kadakila si Kristo sa kaligtasang tinanggap natin. Naalala mo ba iyan araw-araw? O natatabunan iyan ng mga higante mga problema mo sa buhay? Kung wala nang higit pa sa ginawa ni Jesus, para sa iyo, wala kang aasahan pa maliban sa Kanya. Bilang pagtatapos, nais kong iwan sa inyo ang isang katagang, dahil wala nang higit pa sa Kanya. Wala kang makikitang higit pa kay Kristo. He is God. He is above
creation. He is Lord of the church. He is the Savior of our life. At dahil si Kristo ang pinakadakila sa lahat, sambahin natin si Kristo, awitan natin siya, purihin natin siya, manalangin tayo sa Kanya. Dahil wala nang higit sa Kanya, makinig tayo kay Kristo. Basahin natin ang salita niya, paglaanan natin ng oras, pag-isipan nating mabuti, paniwalaan natin ang mga pangako niya, sumunod tayo sa mga utos ng Diyos. Tayo pong madalangin. Patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan sa oras na iyong binigay sa aming Panginoon. Binigyan niyo kami ng pribilehiyo upang magbulay-bulay ng iyong mga salita. Maraming salamat po at napatunayan mo na ikaw ang higit sa lahat sa aming buhay. Kung bakit kami naririto, kung bakit kami umaawit, kung bakit kami naglilingkod, kung bakit meron kaming simbahan, kung bakit anong meron kami ngayong Panginoon. Lahat ng ito ay inaalay namin sa inyo, Panginoon. Lahat ng ito ay ginagamit namin sa inyo. Ngayon po, Panginoon, pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na kasama ko online sa pagbubulay-bulay na ito. Kung ano man po ang kanilang pinagdadaanan, sa gabing ito, kayo po ang patuloy na hamuy po sa kanila. Alam niyo po ang kanilang kahilingan. Kayo po ang patuloy na magpala sa kanila. Kung ito po ang iyong kalooban, kayo po ang patuloy na magbigay at magpala sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa pag-awit ng awit na ito. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Ang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Walang kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos
pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman.